back sa ating channel na It's a Trap. So, pababa na sana ako, ngunit may nakita ako dito. Para na rin may sample tayo, no? Kung anong mangyayari sa plant ninyo kapag galing yan sa long shipping, no? Yung tipong mga 3 linggo or more, no? Hindi naman yung mga 1 linggo, 2 linggo, hindi naman siguro ganito mangyayari. Pero mas maganda pa rin na may pag-iingat kayong gagawin. So, tingnan nyo to. So, ito yung mga sa tissue culture, di ba? Kararating lang, nilabas ko agad. So, pininitan ko, okay lang sila. Pero tingnan nyo dito. Ito yung halaman na RTS, no, return to seller, send or to sender, no, na inilabas natin. Nilagay naman natin sa live sphagnumos, pero tingnan nyo kung anong nangyari. Diba? Sunog yung dulo. No, so, ganyan ang pwede mangyari kapag hindi nyo ina-acclimate. No? Dapat ang ginawa ko dyan, nilagay ko muna sa medyo shaded, sa ilalim nun, no, o dito, ayan. Pero dito ang ginawa ko, nandito agad sa isa sa mga pinakamainit na lugar na aking growing area. So, lalo na, imagine kung outdoor nyo nilagay yan, at lalo na kung hindi nyo nilagay sa live sphagnum, siguradong tigok yan. Pero ganun pa man, no, sa tingin nyo, mabubuhay pa yan. Mabubuhay pa po yan. So, kung ganito lang yun nangyari sa plants niyo, wag po muna kayong masyadong ma-depress o malungkot. So, mabubuhay pa po yan. Hayaan nyo lang na ganyan, wag masyadong basa. At kapag nagkaroon na ng new growth yan, abangan nyo. At for sure, hindi na yon sunog. Kasi ito, yung mga bagong tubo dito ay talaga naman, no, napaka delicate kasi tumubo yan doon sa loob na nung napakadilim na box, no, kung saan nyo man yan nilagay during the shipping, no. Tapos gagawin nyo sa kanya, biglang ilalagay nyo sa pinakamaaraw na lugar. So napakainit sa kanya noon at napakaliwanag, so hindi siya ready, kaya yan ang itim. So ganun pa man, puti pa yung rhizome yan, kaya for sure mabubuhay yan. So, hintayin natin yung mga new growth niya, kung ano yung kahihinatnan. Pero for sure ako, para sa akin, mabubuhay yan, no? So, based sa experience namin dito sa pag-aalaga. So, ayun lang. At para lang meron kayong idea, no? Kapag kayo ay may bagong dating na plants, acclimate nyo muna yan, no? Kahit sabihin ng seller na pulsa niyan, no? At dito napakatibay niya, no? Totoo naman, matibay pagka-pulsan and outdoor. Pero syempre bagong halaman yan, hindi mo alam kung yung lugar niya mas malamig kesa sa'yo, mas humid kesa sa inyo. Sabihin naman natin na mas maganda yung climate niyo, wag pa rin kayo pasigurado, no? Meron nga nag-post last time, hindi ko alam kung sino yon, pero sabi nila dahil nasa highland sila, mas malapit sila sa araw. No, so hindi ko man alam kung ano yung maaari, no? Ito naman, literally mas malapit sila sa araw ng ilang mga elevation or ng ilang mga kilometro, no? So ang gawin nyo talaga, i-acclimate nyo. So paano ba yung pag-acclimate, no? Ilang beses na natin na discuss, pero at least kung ito lang yung video na mapapanood ng mga beginner, matututo sila. So, pagkakararating lang ng plants, ilagay nyo muna doon sa lugar kung saan parang binibaby nyo. Di ba, pagkapagong panganak yung sanggol niya, lagay minsan sa incubator or kung ano man. No, halimbawa, baby na hayo or chick, no? Nalagay yan sa incubator para tumibay muna na pagka medyo kaya na, tsaka nila ilalabas sa labas, no? Ganun din sa mga plants, pagkakararating lang, pwedeng ilagay sa pinaka suitable na area na hindi agad sila tutok na tutok sa araw, no? So lagay nyo muna yan halimbawa sa shaded na nasisinaga ng morning sunlight lang, no? Ulitin ko kasi mahalaga to, morning sunlight lang muna. Kung walang morning sun, dahil maaari ibang pwesto yung nangungupahan lang kayo at yung area lang na pwedeng paglagay nyo doon lang sa walang morning sun, so late afternoon sun pwede rin. So lagay nyo yan sa area na ganon, tapos, no, hintayin nyo na magkaroon ng new growth. Ano ba yung new growth na sinasabi nyo, sir? So ituro natin, kuha tayo ng panturo. So ang new growth ay ito.
Pagka lumabas na yung ganyan, hindi yan pagka may tumubo pa na another one, hindi rin to. Pagka may tumubo na bagong sibol na leaf, in this case traps, kailangan po, may sugat pa, sorry. Ito na lang panturo natin. So, pagka may tumubo, bukod dito sa tatlo, halimbawa ito yung plants nyo na dumating, bukod may tumubo dyan sa tatlo na yan, 1, 2, 3, may pago, tsaka nyo lang siya pwedeng ilipat kapag bumuka na yon yung bago na yon, so ilipat nyo na sa pulsan. Ayun yung pinaka-safe, Yung iba, ang ginagawa naman, 1 linggo, 2 linggo dito sa growing area, tsaka nila nilalabas. Mas practical yon, hindi nyo natitingnan kung may tumubo pa o wala, pero at least yung idea is nasanay na sila kahit papano dun sa growing area. So pwede rin yon. Pero kung gusto nyo pinaka-safe, hayaan nyo muna may tumubo na new growth, kasi yung new growth na yon for sure ready na yan doon sa inyong area. Kaya napakahalaga na meron kayong mga sariling palaki doon sa lugar na yon. Yung tipong nanganak yung plants mo, yung anak na yan, ayun yung gawin yung parang mother plant. Kasi yung mother plant na yun, napakatibay, dahil sanay na yun dun sa area nyo. Like for example, itong white natin. Itong white na to, ganun, medyo mahirap alagaan kumpara sa mga Venus flytrap. Since nag-propagate ako, so maaring ito na yung maging mother plant ko kapag lumaki na yan. Alam nyo ba, kapag lumaki yan, hindi na yung kasing itsura na ito. Or maaring hawig pa rin, pero hindi na yan ganyan, halos nakataas yung mga petiole, So maaring tumaas rin yung petiole nito, pero sabihin ko sa inyo, mas mataba yung magiging rhizome nito, Mas malaki yung traps niyan, mas makapal, Pero hindi kasing upright na itong mga to. Kasi ang outdoor traps, hindi kasing upright ng mga nasa indoor, Yung may mga grow light. Kasi ang grow light, diba, kung gusto mo 8 hours, 16 hours yan, naka-open yan, nandun lang, hindi naman gumagalaw yan tulad ng araw. Sa umaga, dyan, nagsina, tapos dito na yung late afternoon. So, sa grow light, uniform siya, laging sa taas. So, kaya mas, para sa akin, medyo may dating talaga yung, mga indoor na, kaya lang, pagka in-outdoor mo, ayun yan, medyo nagbabago yung tsura nila. Sa outdoor naman, ang isa sa mga advantage niya, ay napakatibay, kahit ang mga beginner, yung mga makabili, mabilis nilang napapalaki, napapaganda. Kaya ako natatawa kasi mas maganda pa doon sa plants na nakuha nila originally, so may mga bumili sa akin last time na ano ba yung nabili nun, Black Star yata, tama. Ang binigay kong Black Star, maniwala kayo sa hindi, mga ganyang kalaki. Pero mga ganito pala, upright niya, ganyan lang. Kasi nag-send sa akin, nung una, takot siya mag-alaga. Sir, saan ko lalagay? Picture siya nung kung saan lalagay. Tapos, bigyan ako ng advice dahil wala namang magandang liwanag sa kanila. Doon niya nilagay. Tapos, nung nakita ako, alam niyo kung gaano kaganda. Parang ganito na kaganda. Tapos, mas marami pang traps. Sabi ko, anong ginawa mo dyan? Ang ganda nung patubo niya, At siguro habang sinasabi, napapangiti siya na mas magaling pa ako sa inyo. Pero sa totoo lang, pagka yung isang plants napunta sa ibang lugar, halimbawa yung plants na naibigay sa inyo medyo ayaw na lumaki, pero napunta sa inyo, ayun, dun pa maglalaki yon kasi parang sila, nasanay na sila dun sa growing area nila. Naghahanap sila ng bagong setup, Kasi sa ibang bansa, 'di ba, maraming season. Sa tingin ko ayun yung isa sa mga dahilan. Kaya nagugustuhan nila pagka nalilipat sila. Ayun lang kung tama yung pag-aalaga mo. Siyempre, pagka nagkamali ka pa rin, na overwater ka or na underwater, na tuyo, bone dry, patay pa rin yun. Kaya ang advice ko lagi sa mga baguhan, make it simple, at i-apply nyo yung basic care. So, ayan. So, ang ganda pala nito. Tingnan nyo yung niya, bristle nyo. Habang sasalita ako, napansin ko, ang ganda. Legit talaga to. Miss Pimbichi. Ayan. Hindi ko alam kung saan to.
Pero nakita ko to sa internet, merong ang cultivar na ganito. Ang ganda. Ano, ito yung una bumili ako dun sa kanya. Tapos may nagustuhan rin siya, no? So nag-swap kami. Although yung iba dito medyo common na, yung may mga iba dito na talagang hindi ko pa naririnig. Like for example, etong GJ Mabusa, Dr. Mabusa ba to? DR Mabusa. Tapos ito nga, Miss Pimbichi. So ito rin, no? GC Ramsey 1. Yung iba dyan, medyo kakilala na natin. Tulad ng itong Aurora Borealis, Stroll. Although iba dyan talagang medyo rare din. GJ Vladinars, no? And binigay niya lang sa akin to. Tapos nilagay ko yung mga Vladinars ko na dormant trend. Tapos sumingaw sa kanya D6L. Kasi yung mga D6L natin dito, ang liliit na. Kaya sabi ko, siguro kailangan na ng mother plant na bago. So ayan, ayan, buti na lang binigyan niya ako. Siguro mapapalaki natin to dito. At ayan yung magiging mother plant natin. So, at bukod doon, no, pakita ko na rin sa inyo ibang mga bago nating malapit ng pang-out. No, kaya no, mga pambudol na natin ito ng video. So ito. Yan, may na rin tayo, mother plant na rin tayo na Princess of Negros, Pro Giant. Yung iba dito, common na lang sa inyo Ito galing pa to kay Sir Alvin. Petit Dragon, Red Dentate, no, may Trebs Red Dentate, iba rin tong Red Dentate na to ha. Hulk, ito gustong-gusto ko tong green, sana mapalaki ko to. Iba yung pagka-green niya pagka nakita niyo sa personal. Pagka parang luminous, yung pang ayan, ito RM. Ewan ko kung red mount to or kung may ibang to. Tatanungin lang natin siya. Red Sangria. Kala ko tong Red Sangria maliit, napakalaki rin pala. Ito rin Petit Dragon. Kala ko petit pero medyo may kalakihan din. PPE, EMT. Yung EMT, kakaiba siya. Ayan Ayan, sana maparami natin to. Kahit yung maliit, meron na rin. Kakaiba nga to Parang nagpom-pom sa. Ay, hindi. Balik mata lang pala ako. Ano pala yun? Kumbaga bristle. Heads ng sphagnums. Ito, Shoop Distraction. Shoop and Gel Distraction. Werewolf Spawn. Sana ay mabuhay pa, mag-spawn pa. Supernova. Ayan, iba pa rin palang Supernova sa Aurora, Anyway, at ito naman yung mga reserve na mga nagbayad na ng mga estudyante. Anyway, ayun lang muna. Meron pa pala tayo dito, pakita ko na rin. Ito naman sa iba rin itong galing na source. Archangel. Ayan, mapaparami na rin natin to. Meron ng anak sa gilid Tapos Dracula, Purple G. May ganyan pala, Tapos Harley Quinn. Ito na to. Arctrap. Wilhelma. Kailangan ng maparawan tree na to. Nag-algae na siya. Volkner. Fitch Giant. Dirt Bentams. Chupentiel. Coquelage. Ang dami na ng cockouch pala yan. Tapos ito, Hanicas Butterfly. Yan, ang ganda rin ng drops ng Hanicas, kaya lang liit. Tapos ito naman, Cistus. Itong Cistus, halos ayaw niya ibenta. Kasi propagate lang daw niya. Sabi ko, sige na, ilagay mo na yan dyan kasi okay lang yan. Mas gusto ko yung bagong propagate. Tingnan nyo naman. Diba nag-produce ng mga multiple growth points. So ayun. Tapos ito pa pala, meron pa pala tayo dito. Galing naman to kay Sir Alvin rin. Ito Thorny Devil. Isa sa mga nahirapan akong alagaan. Pero ngayon mukhang stable na siya. Tapos GJ Green Joke. Ayan. Tapos Square Teeth. Ayan. Square Teeth. Ayan. Sana maparami natin ito. Maganda rin to So yun lang muna siguro. Marami pa ditong bago pero siguro alam nyo na yan. Yung mga galing sa tissue culture pala natin, pinaarawan na natin ng gusto. Yan na sila. Andito na sila. Ayan.
Bakit ko nilagay na dito? Sige lang, para kumulay na agad at mag-produce na malalaking drops. Kung bibibihin ko to, mas tatagal. Kaya lagay na natin sa araw, magkakatabi naman sila. Mas mataas ang survivability niyan pagka magkakatabi. Ayan. So kung meron kayong mga paso na madaling matuyo, yung dahilan nun, hindi masyadong na-absorb ng medium yung water. So ang ginagawa namin minsan, binababad namin sa tubig. Kinabukasan na namin iaangat. Tulad na itong mga to. Ayan. Yan o. Bone dry to kahapon. Ngayon, parang sponge yan na ayan, pati yun So para lang halimbawa wala naman kayong ilan pa lang yung plants niyo, pwede nyo gawin yan, tapos kinabukasan tsaka nyo tanggalin. Isa rin yung paraan na parang water tray, pero isang gabi lang. na parang masama pakinggan nyo na. Pero ito pala spider, X-Spider liwanagin ko rin yung name na ito. Hindi ito yung spider na cultivar, iba pa tong X-Spider. So anong pagkakaiba nito, sir? Kasi itong X-Spider, siya yung anak ng spider. So maaring nakuha niya rin yung traits na upright, pero may ibang traits rin to kumpara doon sa mother plant. Kasi pag seed grown, maaari siya mag-produce ng panibagong traits. Although ito ay tissue cultured, so uniform yan lahat. Same genetic makeup ng seeds na tissue culture. Pero iba siya doon sa mother plant nung pinanggalingan nung seeds. Ayun, maliwanag. So kung hindi nyo maintindihan, i-rewind nyo na. So ayan. Eto rin nag-umpisa lang mag-propagate si Mrs. nung mga Venus flytrap natin. At gusto ko sa inyong i-share etong nandito. Ito sabi ko sa kanya. Sabi niya, ito, ihiwalay na rin natin to. Sabi ko, wag muna. So sa tingin nyo, bakit wag muna pagka ganito pala? Ayan. Ang cultivar na to ay Black Star. Ang Black Star, kung natatandaan nyo, siya yung pinakamalaking Venus flytrap dito na naalagaan natin, na consistent yung size niya. So wag muna dahil nag-dormant siya ang sarili. At naglabasan na yung kanyang new growth. Kung babali-baliin niyo yan at ihiwalay, imbis na lumaki yan, liliit pa lalo yan. Kaya hayaan nyo lang muna. Total, talagang sulit na tayo sa dami ng anak neto. Dahil from one plant, naging, I think, more than hundreds na to. Dahil ang dami nang bumili ng Black Star last time. At iba nakakuha pa ng mga mother plant dito. Pero ngayon, tingnan nyo. Masandamakmak na naman yung anak niya. Hindi ko pinropagate siya na kusaya na ganyan. Kaya mahalaga rin na pag nag-dormant, huwag niyong pakialaman. Diligan nyo lang, syempre. Didiligan nyo. Huwag nyong, yung iba kasing ginagawa, dry dormancy. So, pwede rin naman yun. Pero sa akin kasi, napakahirap i-dry dormancy pag sa outdoor. Kasi pag dry dormancy sa outdoor, pag biglang nag-bone dry yan, goodbye. So, kaya ako, dinidiligan ko pa rin. Hindi nga lang ganun. Kung pansinin nyo, naka-water tree na yung iba, pero siya hindi pa. So, in a way, parang dry dormancy rin siya, pero hindi siya yung dry na dry. So, ayan. Propagate kahapon So, ayan. Na-propagate niya to. Na-propagate niya yan. So, yung iba, ang daming mga bagong mga sumali na naman sa ating hobby na ganito. Pero masaya ako na nadagdagan tayo ng mga seller and collector and mga bago nag-aalaga. Una bakit? Mas gumaganda yung quality ng mga plants pag maraming competitor sa market. Pangalawa, mas marami yung access natin dun sa mga bagong cultivar na mas marami kayong kukuhaan. Pangatlo, mas masaya pag mas marami. Diba? Parang sila, nung namatay sino ba yan? Diba yan? Goldie Roger. Sa One Piece, dumami yung mga New Age pirate. Parang ganun din dito sa pag-alaga natin. So, mas masaya. So, ang advice ko lang din sa mga bago, huwag kayo masyadong magmadali. Kasi ayun yung minsan, pag masyadong nagmadali, ang bilis rin.
nagsasawa, no? So, ibig sabihin, wag masyadong madali, meaning, kung magbebenta kayo, wag benta ng benta. No? Kasi pag tinanong kayo ng buyer, kailangan at least masabi niyo yung tama. No? Kasi yung iba, yun nga, nilolowball nila yung mga paninda nila kasi nga, mura rin nila nabili o minsan hiningi lang nila. So, tatanungin sila kung paano alagaan, hindi nila masabi. So, yung nakabili, imbis na magpatuloy sa pag-aalaga, nagko-quit agad kasi nga hindi niya nabuhay yung mga first plants niya. Although normal na namatayan sa mga bago, ganda pa rin na solid yung solid yung kaalaman mo sa pag-aalaga. Tapos enjoy nyo lang, lalo na dun sa mga baguhan. Pagka minadali nyo kasi yan at mahirap, sakit sa ulo, lalo na pag namatayan kayo ng napakamahal na plants. So, mag-umpisa kayo sa mga basic na matitibay. Tanong nyo sa mga bibilan nyo sir or ma'am, alin po dyan yung sa tingin nyo pinakamatibay, pinakamaganda sa beginner, at pwede po ba ibigay nyo sa akin yung pinaka-best sa batch, no? Pwede kayo mag-demand ng ganun. At kasi dito sa amin ganun naman ang ginagawa namin, best sa batch palagi, no? So siguro yun lang muna, titingnan ko tong mga tanim ko kung may mga bago ako nakikita ng traits. Ito all green, tapos kakaiba yung kanyang sombrero, parang si B-Max. Ayan. So ayan, ganda rin may mga karamihan sa kanila may wing. Tignan nyo itong pa lang, ang galing, Venus, Nepenthes Misupula. Biro lang. So karamihan sa kanila may wing, at may nakikita akong mga white, may white na may spot, may white na may line, may white na parang camouflage, may pink, may kahapon nga may brown pa Tapos ayan, ganun. Yung brown hindi tuyo, ito yung brown kahapon sa dulo. So, ngayon medyo na siya, reddish na. So ayan, so yun lang muna. At meron pa ako palang gustong i-share. Ito sabi ko mamamatay na tong plants na to kasi naubos na yung niya, leaf niya, pero nagsusumikap na mabuhay. So ayan, kaya huwag nyo susukuan din yung mga plants nyo na iba na halos madodge na. Alagaan nyo lang, mabubuhay yan, bigyan nyo ng chance. Pag nakakita nyo tuyo-tuyo, babad nyo sa tubig saglit, tapos pag naka-absorb yun, ligay nyo na ulit dyan. So mahalaga ka rin kasi yung pagtingin-tingin, hindi lang bili tapos ilagay sa gilid, after ilang days saka nyo patitignan. So wag ganun, alagaan nyo maigi, research nyo, magtanong kayo, libre naman. So yun lang muna, God bless and bye bye.